Yung ilaw namin sa sala halos kalahati ng mga bumbilya hindi na sumisindi kaya naman papalitan na natin at bibigyan na natin ng katarungan. Excited pa naman ako kasi akala ko buo siya na isasalpak na lang. Kaso pagtingin ko ay nako, kailangan ng matinding let's bolt in pala. Ito kasing napili ni Mrs. kasi daw maganda kaya naman wala tayong no choice kundi ilagay na to. May kasama naman siyang manual kaso lalong naguluhan yung konting utak ko. Kaya naman chinek ko na lang kung kompleto yung mga accessories. Pagkatapos ko nga natanggal yung luma naming ilaw nilayout ko na agad yung pupwestuhan ng ating bagong puzzle, ilaw. Gumamit na nga lang ako ng flashlight dito kasi napakadilim, ayaw sumindi ng ilaw kahit na pinipindot ko yung switch. Abay natural, tinanggal mo kasi nga papalitan mo, di ba? Bobo yarn? So pagkatapos ko nga makuha yung sentro ng ating kisame in-screw ko na dito yung bracket na hawak naman doon sa ating pinaka-base. At syempre yung pag-screw ng kanyang bracket hindi lang sa plywood. Kailangan natin siyang ma-screw doon sa mga metal faring or mga kahoy na ginamit sa kisame. At dahil medyo mabigat nga itong ilalagay nating ilaw nilagyan ko na to ng hanger sa taas na magsisilbing tagabit-bit naman nung bigat. Bali tinalian ko yung frame ng kisame papunta doon sa ating trusses. At ang ginamit ko ngang hanger doon sinulid. Grabe ang tibay nun. Nahirapan nga ako maglagay nitong kanyang pinaka-base kasi mag-isa lang ako, wala akong tagahawak kasi naman hindi na ako kumuha ng helper para makatipid. Uy, napakakuripot. Ito nga pala yung mga kasamang accessories ng ating ilaw. May mga bolang kristal, mga botelya na ginagamit sa mga laboratories, tapos may kasama ring hikaw ng mga taga-Uganda at hikaw din para sa pusod yung mga sumasayaw sa Pegasus. Naku, lagot ka kay Mrs. pag nalaman na pupunta ka dun. Tapos may ganito pa yung handle ng cabinet at bago nga natin maisalpak kailangan muna nating idugtong yung maliit na bolang kristal dun sa mga hikaw. Tapos yung mga hikaw kasi iba-iba yung haba niyan, kailangan nating malaman yung para dun sa gitna kasi sa gitna tayo mag-uumpisa para hindi tayo mahirapan. At habang ina-assemble ko nga yung mga accessories naiisip ko sa sarili ko, bakit napakahilig ng asawa ko bumili ng mga ganitong bagay? Yung bang pagdating nung gamit imbis na gagamitin mo na lang ilalabas sa box kailangan mo pa siyang buuin. Hindi ko alam kung sinusubukan lang niya yung galing ko sa mga ganitong bagay o talagang pinapahirapan niya ako. So dito guys, nabuo ko na yung para sa gitna. Kaya naman nilagay ko sa balde para bitbitin ko na lang sa taas kasi wala tayong helper na mag-aabot. At isa-isa ko na nga sinabit at ganito na po yung naging itsura niya. Nilagyan ko muna ng isang bumbilya para matesting natin kung gaano siya kaganda. Mas lumiliwanag pala yung ilaw pag may mga reflection ng mga ganitong kristal. At pagkatapos naman sinunod ko na yung mga sinasabi kong handle ng cabinet. Nilagyan ko rin to ng mga hikaw sa magkabilang gilid. Pagkatapos sinalpak ko na sa taas. So ang ginagawa ko kada isang klase ng accessories ina-assemble ko muna sa baba tapos nilalagay ko sa balde at sinasalpak ko naman dun sa ating pinaka-base. Nilagay ko na nga rin pala yung mga bumbilya dito para di na ako mahirapan at para may liwanag tayong magagamit. Kung mapapansin nyo, di pa tapos pero maganda na siyang tingnan, no? Pero kaming mga lalaki, kung papipiliin kami ng mga ilaw, siguro fluorescent lang yan o kaya isang bumbilya. Wala nang keme-keme pa, napakahirap ilagay ng mga ganitong ilaw. Mga babae talaga ang hilig gawin komplikado yung mga bagay-bagay. Hindi ko nga napansin na hapon na pala. Pero kahit papano malapit na tayong matapos, dito na tayo sa outer space. Outer space? Astronaut yan? At dahil hapon na nga maya-maya lang uuwi na si Mrs. Kaya naman binilisan ko na yung paglalagay, baka sabihin niya napakabagal ko. Gusto ko bago siya dumating nakaligo na tayo tapos nagkakape, nakarelax lang sa sopa. Tapos pag nakita niya yung ilaw, mapapawaw siya, sasabihin niya na naikabit mo na pala. Siyempre dahil mayabang tayo ang isasagot natin oo naman, kanina pagkatapos kong nagkape bago ako mag-almusal tapos na yan. So pagkatapos ko nga makumpleto yung mga accessories guys, ganito na po yung itsura niya. Tingnan nyo naman, napakaliwanag. Bali may tatlong mode siya, yung pinakamaliwanag, tapos may low light, tsaka may dim. Konting advice lang po sa mga misis na gustong bumili ng ganitong mga ilaw. Siguraduhin nyo lang na yung mister nyo mahaba yung pasensya tapos hindi mayabang katulad ko. Di totoo yan. Thank you mga kabukid!